Secret XPG. Makalipas ang halos ilang linggo, buhat ng nangyari kay Mang Kaloy at Colleen, ay hindi na ulit sila nagkita. Naging abala na kasi ang matanda sa malapit ng lilipatan na bahay nila sa kabilang bayan. At dahil doon, ito naman ang dahilan para bumalik na muli sa lumang bahay ang mag-asawang Sandro at Colleen, kasama ang kanilang 1 taong gulang na anak na si Charlie. March 2003, tuluyan na ngang nakalipat at nakapaghakot sina Mang Kaloy at Aling Nida kasama ang mga anak sa bagong bahay nila. Excited lahat dahil ito ang bago at natupad na ang mga pangarap nila. Dahil sa bunga naman ng pag-abroad ng panganay na anak ni Mang Kaloy at Aling Nida. Samantala, sa lumang bahay, ilang araw mula nang lumipat ang mga magulang at kapatid ni Sandro sa bagong bahay, ay sila namang mag-anak niya ang babalik muli sa lumang bahay upang doon na sila manirahan permanente. Pero bago umalis, hindi mapigilan ni Colleen na maalala ang upahan na ito. At napatitig siya sa maliit na kwarto kung saan nandoon ang katre o papag. Naalala niya na sa malaking papag na ito, naganap ang kanyang pagtataksil sa asawa. Dahil doon, biglang naalala ni Colleen ang isang bagay. Teka, ano bang petsa ngayon? Napatingin bigla si Colleen sa kalendaryo. March 5 na pala. Teka, bakit di pa ako dinadat na ng buwan ng dalaw ko? Dapat sa midweek ng February meron na ako. Bulong niya sa sarili. Samantala, lumipas ang 1 araw. Nakabalik na sila sa lumang bahay. Oh, bakit parang matamlay ka yata? May sakit ka ba? Tanong sa kanya ng kanyang asawa. Wala naman, Sandro. May naisip lang akong bigla. Oh, ano naman yung naisip mo? Pagtataka ng kanyang asawa. Wala naman. Naisip ko kasi sa wakas, hindi na tayo uupa. At may sariling bahay na tayo na ipinamana sa'yo ni tatay. Kaya nga salamat talaga sa tatay at nanay. Ngayon pagkain, kuryente at diaper ni Charlie na lang ang poproblemahin natin. At hindi ang bayad sa renta. Hindi na kumibo si Colleen. Sige, alis na muna ako. Bibili lang ako ng uulamin natin. Sandro, teka, may ipapabili ako sa'yo. Oh, sige, ano yun? Sandro, pakibili mo nga ako ng santol. Parang bigla akong nangasim Parang naghahanap ang dila ko ng maasim. Ganun ba? Bakit? Wala lang, siguro na umay lang ako na palaging isda ang ulam natin. Sige. Paano? Alis na ako. Pakis naman sa misis ko. Mwah. Ay, ano ba? Sige na, lakad na. Pagkaalis ng asawa, agad tumayo si Colleen at pumunta ng banyo. Pero naalala niya ang binili niyang pregnancy test kit kahapon. Ayaw man niyang isipin, pero malakas ang kutob niya na siya ay buntis na naman. Nagpatong ang lahat ng sintomas nang na-delay ang buwan ng dalaw niya, na dapat ay kalagitnaan pa ng Pebrero siya dinatnan ng regla. Pero first week ng March ay wala pa rin. At minsan rin niyang nararamdaman o madalas na siya ay nahihilom bigla. At ito naman, bigla siyang parang naduduwal at naghahanap ng maasim. Kaya minabuti niyang mag-pregnancy test na lamang para matapos na ang pagdududa niya. Habang tulog sa crib ang anak, pumasok siya sa banyo at doon umihi. Maya-maya pa ay pinapatak niya ang konting ihi sa test kit. Matapos ng ilang minuto, tumayo siya at naghintay ng resulta. Kabado si Colleen habang hinihintay ang lalabas na resulta. At pagkatapos ng 3 minuto, dahan-dahang dinilat ni Colleen ang mga mata. At bigla na lang,
Diyos ko po, 2 linya. Buntis nga ako. Halos manlambot si Colleen sa lumabas na resulta ng kanyang pregnancy test. Positive na buntis siya sa ikalawang pagkakataon. Anong gagawin ko? Buntis na ako. Kailangan malaman to ni... At alam naman niya kung sino ang ama ng pinagbubuntis niya ngayon. Matapos makumpirma na buntis siya, naisip ni Colleen na magpunta sa OB para malaman niya kung ilang weeks na ang bata sa tiyan niya. Inilihim muna ito ni Colleen sa asawa. At alam niya kung sino ang dapat unang makaalam ng pagbubuntis niya. Yun ay walang iba kundi ang ama ng bata. Kinabukasan, Colleen, okay na ba ang pakiramdam mo? Oo, Sandro. Ayos na ako. Siya nga pala, pwede ba ikaw munang magbantay kay Charlie? Total mamayang gabi pa ang biyahe mo. Oh, bakit? Saan ka pupunta? Dadalawin ko lang sina inay. Ang tagal na kasi, hindi ko na sila nakita. Ganun ba? E di sama kami. Tayong 3 pumunta doon. Diyan naman ang tricycle ni tatay eh. Hindi pa siya nakakabiyahe. Oo nga pala, kamusta na pala si Itay? Hindi na siya nakakapasyal dito ha. Oo nga eh. Alam mo naman, sobrang busy sila sa bagong bahay. Dream house kasi yun ni tatay, magkaroon ng magandang bahay. Eh wala ba siyang nabanggit sa'yo kung kailan siya makakadalaw dito? Wala eh. Di naman niya nabanggit sa akin. Bakit? Meron ka bang kailangan kay tatay? Pagtataka ni Sandro. Wala naman. Natanong ko lang. Kasi alam mo naman, miss na rin siya kalaro ng apo niya. Hindi bale, kapag may oras, pupuntahan ko sila doon. Sasabihin ko kay tay at nay na dalawin naman tayo dito. Sige, paano Sandro? Sige na, payagan mo na ako. Gusto ko rin naman makapasyal at makalabas. Dadaan din ako sa Tiangge at may bibilin akong damit ni Charlie. O siya, sige na. Payag na ako. Ikamusta mo na lang ako kay nanay mo at sa mga kapatid mo. Sige, salamat mahal. Paano? Ligo na ako. At ilang oras nga matapos maligo ay pumanik na si Colleen sa kwarto. Nagayos ito at nagpahid pa ng lotion sa mga hita at binti. Pagkatapos ay napaharap siya sa salamin ng aparador sa kanilang kwarto ng asawa. Pinagmasdan niya ang kanyang alindog sa harap ng salamin ng aparador at kahit siya ay talagang namangha sa angking alindog na taglay ng kanyang katawang lupa. Ay, grabe ang sexy ko nga talaga. Salamat at kahit nanay na ako. Ganito pa rin kahubog ang katawan ko. Swerte mo, Kaloy. At ito na disgrasya mo pa ako. Swerteng matanda. Pagkatapos mag-model sa salamin, ay nagmadali na si Colleen at nagsuot na ito ng puting blouse at maong na pantalon na siya namang humahapit sa kanyang balakang at hita. Pagkatapos ay bumaba na siya at kumain muna bandang 1 PM ng hapon. Ay agad umalis si Colleen. Naiwan sa bahay ang asawa niyang si Sandro at anak na mahimbing na natutulog na naman ng mga oras na yon ang mag-ama niya sa kabilang higaan. Wala siyang alam na sa OB clinic pupunta ang misis niya at magpapacheck up para sa kanyang pagbubuntis. Nag-aabang ng masasakyan ng tricycle si Colleen papunta sa bayan. Pero habang nag-aantay, biglang nagulat siya nang may tumawag sa kanya at tumapik sa balikat niya. Colleen, iha! Pagligon niya sa likod, nandun na pala ang biyenan niya. Tay? Anong ginagawa niyo dito? Iha, ako ang dapat magtanong sa'yo. Anong ginagawa mo dito sa waiting shed? Halos hindi malaman ni Colleen ang sasabihin. Nagulat siya. Hindi niya akalaing magkikita sila ng biyenan dito. Tay, kayo muna sumagot sa tanong ko. Medyo inis na salita ni Colleen.
Iha, dadalawin ko kayo syempre. Miss ko na ang apo ko. Teka, bakit nandito ka nga sa labas at bis na bis ka? Saan ang lakad mo? Sino kasama ng apo ko? Si Sandro po. Si Sandro? Bakit hindi ba siya nabiyahe? Akala ko na masada siya habang ako ay abala sa kabilang bahay. Matagal na hindi kumibo si Colleen. Wala kasi siyang maisip na maisasagot sa pangungulit ng biyenan niya. Kaya naman bigla siyang napasalita. Sige na, tama na yung kakatanong nyo. Sumama na lang kayo sa akin. Doon mo malalaman ang lahat ng tanong nyo. Malalaman ang lahat? Ano iha? Ano ba yung pinagsasabi mo? Basta, ayun na yung tricycle, papara na ako. Ma, para po. Manong, sa bayan po. Bagamat may pagtataka, hindi alam ni Mang Kaloy ang nasa isip. Nagtataka siya, bakit siya pinasama ng manugang sa lakad nito. Tay, ano na, sasama ka ba? Sige, aangkas na lang ako. Taranta si Mang Kaloy at napasakay sa tricycle nang wala sa wisyo. Pagkasakay ng dalawa sa tricycle, mabilis ang takbo nito at habang nasa biyahe, panay ang tingin ng matanda kay Colleen na nasa loob ng tricycle. Kahit nagtataka at nalilito, ay minabuti na lang ni Mang Kaloy na sumama at kausapin ng manugang pagdating nila sa lugar na hindi pa niya alam kung saan sila patungo. Kahit hindi malaman ni Mang Kaloy ang tumatakbo sa isip ng kanyang manugang at bakit biglaan ay pinapasama siya nito sa kanyang lakad. Kusa na ring sumakay siya sa tricycle at sumabay sa manugang. Manong, saan ko ba kayo ibababa ng anak nyo? Biglang nagtanong ang tricycle driver kay Mang Kaloy. Pare, manugang ko siya. Hindi ko alam, tanungin mo na lang siya sa loob. Medyo nagtaka tuloy ang driver. Miss, saan ko ba kayo ibababa sa bayan? Kuya, may alam ba kayo ditong malapit na OB-GYN clinic? Tanong ni Colleen sa driver. Sa OB ka ba pupunta? Sige, meron ditong malapit sa Riles. Ibababa ko kayo. At dahil sa mahina ang pandinig ni Mang Kaloy at malakas ang hangin, hindi niya naintindihan ang sinabi ng manugang sa driver ng tricycle. Pero hindi na lang kumibo si Mang Kaloy at tinintay kung saan sila ibababa ng driver. Hanggang sa huminto na ang tricycle. Eto miss. Ayan, lakarin mo na lang yung diretsong iskinita. Meron diyang clinic na OB-GYN. Biglang nagulat ang matanda sa kanyang narinig. Pagkabayad ay umalis agad ang tricycle driver. At dito na kinausap ni Mang Kaloy ang manugang. OB? Tama ba ang pandinig ko, iha? Doon tayo pupunta? Pagtataka pa rin ni Mang Kaloy. Oo, sa OB-GYN tayo pupunta. Anong ibig mong sabihin, Colleen? Kailangan mong malaman at hindi ko ito pwedeng ilihim sa'yo na nagdadalang tao ako. Biglang nanlaki ang mata ni Mang Kaloy. Totoo ba yan? Oo, at ikaw ang ama. Halos mamula ang muka at di maipinta si Mang Kaloy sa pinagtapat sa kanya. Sigurado ka ba, Colleen, na sa akin? Biglang nagtaas ang kilay at sumama ang itsura ni Colleen. Ay nako, grabe ka naman. Matapos ang lahat, itinatanong mo pa ba kung sigurado ako na sa'yo ang dinadala ko? Colleen, pasensya ka na. Nagulat lang talaga ako. Nalilito kasi ako. Alam ko meron nangyari sa atin. Pero may asawa ka pa rin, di ba? Biglang kumibo si Colleen. Buhat ng birthday mo noon, meron nangyari sa atin sa apartment. At pumayag ako kahit delikado ako noon, di ba?
Ayan na ang resulta ng ginawa mo. At wala pang nangyayari sa amin ni Sandro bago at pagkatapos ng birthday mo. At ikaw pa lang ang huli. Paliwanag ni Colleen. Kung ganon, nakabuo na naman pala ako. Meron na naman akong anak. Akala ko si Gia na ang bunso ko. Meron pa pala akong pwedeng maging isang anak. Ang lakas pa rin talaga ng kamandag ko. Malakas na natawa si Mang Kaloy. Napangiti naman si Colleen sa mga sinabi nito. Sabihin mo, mahilig ka lang talaga. Kaya ayan, nakagawa ka pa. Hindi nga lang sa asawa mo. Tara na, gusto ko magpa-check up para malaman ko ilang weeks na ang bata. O sige, tara, mabuti at sinama mo ko. Nakaka-proud na ako ang sinama mo at hindi si Sandro. Malamang ikaw ang isasama ko at dahil sa'yo naman to. Pasado 2 p.m. nang nakapasok sa loob ng klinik ng OB, sina Mang Kaloy at Colleen. Walang gaanong patient kaya naman mas madali silang naasikaso sa loob. Ay ma'am, sir, ano pong sa atin? Papacheck up sana ako kay doktora. Sige po, pa-fill up po muna kayo ng form. Pagkatapos ng ilang minuto, pinapasok na si Colleen sa loob ng klinik ng doktora. Sige sir, pasok na po kayo. Samahan niyo na po ang misis niyo sa loob. Nagulat at nagkatinginan pa si Mang Kaloy at Colleen sa sinabi ng sekretarya. Kaya sabay na silang pumasok sa loob. Hello misis, magandang hapon. Kamusta? Ano ang sa atin? Doktora, gusto ko po sanang malaman kung ilang weeks na po ang baby sa tiyan ko. Nagtest na po kasi ako kahapon at positive po kasi ang lumabas. Okay. Ilang taon ka na, iha? 21 years old po. Sige, ready ka na ha? I-ultrasound kita. Anyway, siya ba ang parent mo, iha? Tanong ng doktora at bigla namang nagkatinginan ang dalawa. Hindi po doktora. Ako po ang mister niya. Halos mamula si Colleen sa sinabi ng matanda sa doktora. At maging ang doktora ay medyo nagulat nang napabuka ang bibig. At nagtataka sa isip-isip kasi ng doktora ay inakala niyang mag-ama ang dalawa dahil sa itsura ni Mang Kaloy na may kaputian na nga ang buhok. Malaki ang tiyan, makapal ang bigote dahil nga sa may kaitiman din ang balat nito na ma-brown ang kompleksyon. Pero kung tutuusin, hindi pangit si Mang Kaloy dahil maganda naman ang mga mata nito at may katangusan din ang ilong. Umitim lang dahil sa laging na-expose sa araw at alikabok sa pagpasada ng tricycle. Interesting ang love story nyo. Mister, ilan taon na po kayo, if you don't mind it? 57 years old na, doktora. Alam ko nagulat at nagtataka kayo. Bakit ako ang naging asawa ng patient nyo? Ganun talaga ang pag-ibig. Age doesn't matter. Paberong sabi ni Mang Kaloy. Kayo naman, mister. Tinanong ko lang po ang edad nyo. Labas na po ako sa personal topic. Tila hindi nagustuhan ni Mang Kaloy ang tirada ng doktora. Kaya pinarangka niya na ito sa tunay na estado nila. Walang kaalam-alam ang doktora na ang matandang ito ay hindi tunay na asawa ng kanyang pasyente. Sa malayuan naman ay nakairap at masama ang tingin ni Colleen sa matanda. At naiinis siya sa mga pinagsasabi nito sa doktora. Makalipas ang ilang minuto ay ginawa na ng doktora ang ultrasound. Nakahiga si Colleen sa kama habang ginagapang ang aparato sa tiyan niya na hindi pa naman malaki. Okay, the ultrasound is here. Mister, lapit po kayo para makita niyo ang baby niyo ni Mrs. Lumapit naman si Mang Kaloy sa nakahigang si Colleen at tuwang-tuwa sa nakikita sa monitor. Wow, ayun na pala yun. Pero doktora,
Bakit parang wala akong gaano makitang itsura? Saad ni Mang Kaloy. Okay ang baby nyo, is 1 month old na po. May I ask kailan kayo nag-contact? Bago ang delayed ng mens mo, iha? Dok, first day ng February po. Katunayan birthday po yun ng mister ko. Ngiting sabi ni Colleen. I see. Ayos pala mister, pinangregalo sa'yo ng misis mo. Sa birthday nyo pa pala. Naka-bullseye kayo Galak na sabi ng doktora. Opo, doktora. Matagal ko na yung hiling sa kanya. Bigla namang nagtaka ang tura ng doktora sa sinabi ni Mang Kaloy. Hiling? Abay bakit naman ihihiling pa? Mag-asawa naman kayo. Doktora, ang totoo, hindi po kami mag-asawa pa. Live-in lang po kami ng mister ko. Sabat ni Colleen. Okay. I see. Well, I think you should plan na rin para magpakasal kayo. Suggestion lang naman. Anyway, that's it. Balik na tayo sa table. Matapos ng ultrasound, masinsinang silang kinausap ng doktora. Mrs., 1 month and first week na kayong buntis to be exact. Kaya dapat sa first trimester mo, hindi ka dapat magbubuhat at mapapagod sa mga gawaing bahay o kung ano man. Resetahan din kita ng vitamins mo. I-maintain mo yan at kailangan monthly. Babalik kayo dito for check-up, okay? Sige po, doktora. Maraming salamat po. Doktora, may itatanong lang sana ako. Yes, mister. Go ahead. Pwede pa po bang makaisa kay misis? Biglang natawa ang doktora sa tanong ni Mang Kaloy. Ano ka ba naman? Nakakahiya kay doktora? Kinurot ni Colleen ang braso ng matanda. It's okay, misis. Normal lang itanong yan ng mister nyo. Okay naman po yun during her pregnancy. Especially kapag ganitong mga early stage pa. 1 month or 2 months pa lang ang baby. Pwedeng-pwede pa, kahit anong pwesto. Mas nakakadagdag din ng good benefits kay misis. Pero kapag 9 months na ang tiyan niya, I will not suggest na mag-contact pa kayo ni mister ha. Kasi ang baby ay fully developed na. Kailangan nyo na po mag-control, tatang. Paliwanag ng doktora. Ay nako, doktora. Pasensya na kayo sa mister ko. It's okay, misis. Walang problema. Tungkulin ko rin mag-advise para sa mga partner na gaya nyo. Sige ho, doktora. Maraming salamat. Alis na kami ng misis ko. Natapos na ang unang check-up ni Colleen sa kanyang OB-GYN. Ganap ng 3 PM na silang nakalabas ng klinik kasama ang biyenan. Wala sa plano ang lahat. Hindi inakala ni Colleen na magtatagpo sila sa labas ng kanyang biyenan. At dito, hindi na niya naitago pa ang katotohanan. Dahil alam niya hindi na pwedeng itago at ilihim ang kanyang pagbubuntis sa ikalawang anak niya. Sabay lumabas ang dalawa, bahagyang nanibago si Mang Kaloy. Hindi gaanong naimik si Colleen kaya siya na mismo ang kumausap. Colleen, tahimik ka yata. Bakit? May problema ba? Naiinis ako. Alam kong mali at kasalanan ang ginawa natin. Nakonsensya ako para sa asawa ko. Wala siyang kamalay-malay na ito, tayong dalawa. Magkasama na parang mag-asawa. Sa OB-GYN at nagpapacheck up dahil buntis ako. Anong gagawin natin? Natatakot ako sa kalalabasan ng relasyon natin. Alam ko, iha. Pero wala na tayong magagawa. Nandyan na yan. Nagawa na natin. Nabuo na natin. Alam ko malaking kasalanan to. Pero wala At inaamin ko, Colleen, na mahal na kita. Mahal mo ko? Oo naman. Unang kita ko pa lang sa'yo, type na kita. Oo, inaamin ko nung una. Iba ang hanap ko. Pero ngayon, buhat na may nangyari. Colleen, hinahanap-hanap kita. Palagi kitang naiisip. Doon ko nalaman na gusto na kita. Ako ba, Colleen? Ano ba ang nararamdaman mo? Mahal mo ba ako?
Matagal na hindi ko may boss si Colleen. Hindi ko rin alam. Mahal ko si Sandro pero... Pero ano? Oo, inaamin ko. Hinahanap din kita. Namiss ko ang mga oras na magkasama tayo. Kaya nga binigay ko ang sarili ko sa'yo. At ito, hinayaan kong mangyari to. Sa palagay mo ba? Colleen, alam ko, kahit hindi mo sabihin, alam ko na mahal mo na ako. Oo, mahal na rin kita. Lalo pat ikaw ang ama ng pangalawang anak ko. Pero si Sandro, naaawa ko sa kanya. Hindi ko alam paano kapag nalaman niya na ang misis niya nagpabuntis sa isang taong malapit sa kanya. At hindi lang anak ang naibigay ko sa kanya, kundi maging kapatid binigyan ko siya. Ang swerte niya nga eh, may anak na siya, may instant kapatid pa siya sa'yo. Dinaan na lang sa tawa ng matanda. Sira ka talaga, matanda ka? Teka Colleen, gutom ka na ba? Naku, di pwedeng magutom ang anak ko. Kaya dapat busog lagi ang nanay niya. Sige, kanina pa nga ako gutom. Kain muna tayo. Teka Colleen, pwede bang pagkatapos natin kumain, pwede bang makaisa? Ano? Di pwede. Nasa bahay ang anak mo. Wala kang chance, sorry. Tsaka kailangan ko na rin umuwi. Baka magtaka pa yun ang tagal ko. Madali lang yan. Hindi naman sa bahay eh. Mag-motel tayo. Ha? Ayoko. Tumigil ka. Sige na, pumayag ka naman. Asawa na kita mula ngayon, di ba? Pasensya ka na. Huwag mo na ngayon. Alanganin tayo. Baka hanapin ako ng anak mo kapag sobrang tagal kong umuwi. Ay, kakayamot naman. Ang tagal ko nang hindi nakakaisa sa'yo. Halos 1 buwan na. Inis na sagot ni Mang Kaloy. Huwag ka na magalit, Tay. Hayaan mo, sa Lunes ka na lang umiskor. Doon mismo sa bahay. Hindi ka pagagastos. Pero paano kita madadali? Nandun sina Gian at Marinel. Ikaw naman? Siyempre, paghatid mo sa kanila sa school, saka ka sumalisi. Oo nga pala. Di ko naisip yun. Galing mo ha. Ngayon pa ba naman ako magpapakipot sa'yo? Nakabuo na nga tayo. Nga pala Colleen, yung bagong tricycle na pinabili ko sa ate mo, ayos na ang lisensya. Pwede na bumiyay si Sandro doon at hindi na kami maghahati pa sa iisang tricycle. Sa'yo na lang kami maghahati. Malakas na hagalpak ng matanda. Oh, tuwang-tuwa ka. Salamat naman at may sarili ng tricycle si Sandro. Mas kikita na siya ng buo para sa amin. Oo, Colleen. At doon, mas lagi na kitang masasolo sa bahay kapag babiyahe si Sandro. Pwedeng-pwede na kitang makasama maghapon doon sa kwarto nyo. Mahilig ka talaga, Tay. Pero tama ka. Malaya ka nang gawin ang gusto mo. At gabi na uuwi ang anak mo. O siya, halika na. Kain muna tayo dito sa karinderya bago ka umuwi. At ako naman ay uuwi na lang din sa bagong bahay. Pasado 4:00 ng hapon na nang tuluyang maghiwalay ng landas si Mang Kaloy at Colleen. Pagkatapos kumain, ay sinamahan muna siya ng matanda bumili ng damit at diaper ni Charlie. Kahit sabik na muli si Mang Kaloy, dahil halos 1 buwan na buhat ng huling tagpo sa kanila, ay minabuti na lang niyang sundin si Colleen at tama lang naman na sa lumang bahay naman sila. Panahon na para binyagan naman nila ang maliit na kwarto doon. Mag-subscribe sa Secret XPG.